Texas noong 17th century. Pero itong acoustic na nakikita nyo ay wala. Walang makapagsabi kung sino ang naka-invento niya. Noong panahon ni Kristo, noong panahon ng mga hari, meron ng gitara. Pero hindi malaman ng mga archaeologists kung sino ang naka-invento. Ang tawag dyan ay lute. Ito ay gitara na maliit lang, pear-shaped, na may 4 na strings. Ang likod niya yung likod ng pagong. Tapos mahogany wood yung harap at wala siyang harap. Yun ang ginagamit para paligayahin ng habit. Paligayahin si Fredo. Lute, sa Greek word, kung tawagin siya ay kitara. Wala sa niya dyan, kitara. Nung dumating ang 17th century, may isang Spanish na tinawag niya na kuitara. Sa Spanish, ang tawag niya ay kuitara. Okay? Ay, di ba sinakop tayo ng Spain ng 300 years, mahigit? So, anong tawag natin sa kuitara? Gitara. Naging Tagalog. Okay? Gitara. Then, dumating ang panahon na ito si Antonio Torres ang nagmamanufacture ng kuitara o gitara sa buong mundo. Siya nagpapadala ng mga gitara ng araw. Ngayon, dahil sabi ko kanina, yung lute, ang shape niya, fierce shape. Alam niyo yung prutas na fierce, diba? Tapos maliit. Binago niya yun. Dahil nakita niya yung bagong libo ng asawa niya. Nakita niya, hubad. Nakita niya yung korte mo. Balakang. Ayan. Ginawa niya, kinausap niya yung manager niya. Baguhin mo yung korte ng gitara sa ayon sa balakang nung asawa ko. Diba, sexy? Yun ang istorya. And then, yung 4 na strings, kasi yung strings no, yung bitukan ng tuka yun eh. Ginawa niya strings eh. Ginawa niyang steel. Ginawa niyang 6 na klandas. Kasi dati 4 lang. At walang fret. Kung nakikita niyo, walang dati kita walang fret. Ngayon, meron na tayong fret. Okay? Ito na. Ininvento ni Antonio Torres. And then, dumating ang panahon na bawat bansa ay naka-invento ng kanya-kanya sariling gawang gitara. Katulad ng US, meron siyang banjo, India, meron siyang sitar, Portugal, meron siyang ukulele. Tayo, meron din sa Palawan ginawa at nakilala sa Mindanao. At pinag-aralan nyo yung grade 5. Ano yun? Ano yun? Okay. Dahil sa absent kayo nung araw na yun, sirit na, meron tayong kudyapi. Yung kudyapi. Kudyapi. Sariling gawa natin. Kudyapi. And then, yun na, dumating na yung panahon na nagkaroon na ng maraming brand. Meron ng Yamaha, diba? Gibson, Fender, Ibanez, marami na ang brand. Okay? Mamaya po kayo sa inyo paano tayo bibili niya. Okay, punta tayo dito sa parts of the guitar. Punta tayo dito sa parts. Sa lahat ng pag-aaral ng gitara, hindi nawawala itong guitar parts. Talagang isinaturo ko. Kailangan ituro ko nito sa inyo. Kasi may mga parts dito na napapalitan. Kaya kailangan alam nyo ang mga names. Okay? Bayaran mo muna. Okay, so ito yung gitara. Tingnan natin yung parts of the gitara. Okay. So ang gitara ay nahahati sa 3
bahagi. Ito yung head, ito yung neck, at ito yung body. Sa head, makikita natin yung 6 na machine head o tuning keys. Dito tayo pipili para magtono ng 6 na strings natin. Yan ang pipilitin natin. Meron tayo itong nut. Itong makikita natin puti. Ito yung fretboard. May mga frets tayo dyan. Yung mga bumper na yan. Pero hindi tayo dyan bleeding. Doon tayo bleeding sa logo. Okay? Ito yung soundboard. Meron tayo sound roll. Meron tayo bridge. Meron tayo saddle. Okay, saddle. Nakapalitan niya. Springs. Tunikis. Nakapalitan niya. Kaya gusto ko alam nyo rin mga names niyan. Okay? Then, let's go to how to buy a good guitar. So, yung mga nag-order sa amin ng guitar, it's China-made lang yan. China-made. Pero, maganda ang tunog. Okay? Maganda ang tunog. Magaang. Madaling bitbitin. Kasi siya ay size 38 lang. After ng 3 months, magagaling na kayo, sana all, tutulungan kayo paano bumili ng magandang gitara. Yamaha. Okay? Depende sa budget niyo. Okay? Depende sa budget niyo. So, tingin mo, ano ang pinakamahal na gitara? Tingin mo lang. Itong ganitong gitara, itong acoustic, tingin mo, magkano yung pinakamahal? Anong brand ang pinakamahal? Gibson, Yamaha, pero alam niyo ba ang pinakamahal ay ang Taylor? Na kumaabot ng 100,000. Subukan mo pumunta ng Tommy Music Store. Pag nakita mo yung mga Yamaha, Gibson, andyan lang yan, pwede mo hawakan yan. Pero ang Taylor, meron siyang stante, meron siyang salamin, hindi mo siya pwede hawakan. Kasi made of gold siya, tapos yung mga nakikita niyong puti, ay Korean sa elepante, tapos mahogany wood, ginamit sa kahoy, mamahalin. Kaya, mamahalin, talagang mahal. Okay? At nung minsan, may estudyante ako, nagdala nun. Ang ganda ng Taylor. Dito nakaupo. Nung second week na, nung nilabas na lahat ng gitara, nakita ko hawak niya, Taylor na halagang 100,000. Nung tinanong ko siya, magkano bili mo dyan? Kasi alam ko ang presyo. Sabi niya, ay hindi ko ito binili. Binigay ko ng amo ko. Kasi yung amo ko niya ay isang magaling na gitarista. At mayaman. Nung nalaman ng amo niya na magigitara siya, mag-aaral siya ng gitara. Sabi ng amo, pumunta ka doon sa store at pumili ka ng gitara. Sa'yo na yan. Eh, nung pumunta siya, kundido yung ilaw. Inaaninag niya, nakita niya Yamaha. Alam niya, mahal yun. Pagtingin niya, ibang news, mahal to, wag to. Eh, nung nakita niya yung Taylor, ito, hindi ko kilala. Hindi ko kilala. Ito na lang kukunin ko kasi baka magalit si Seth pag niya mga kinuha. Kinuha niya, hindi na niya. Sabi ko, alam ba na yung Seth mo na yan ang kinuha mo? Sabi niya, hindi. Sabi ko, magbalot-balot ka na. Pagbalik niya ng third week, sunod na week, Yamaha na yung dala. Oo, asa na yung Taylor? Sinuri ko, baka ma-terminate.
hindi alam ng amo, yun ang kinasa. Nalaman ng amo na yan. Okay? So, gagawin natin, bayad kita. Ayon sa budget mo, meron ka 1,000 budget. Meron na yan, makakabili ka na maganda. So, visit guitar shop muna. Tingnan mo na ang budget mo. 3, look at the neck. May napili na ako, Yamaha, ito. And then, titignan mo yung neck. Ito. Kasi, alam niyo ba na halos dikit lang yan sa budget? Kadikit lang yan. Sa Hong Kong, may humid. Winter, minsan pag matagal na ito sa store room, bumibigan niya ito, ito tumutubo na. Pag tumuya, makikita mo nakaangat yung strings. Huwag mo nang bilhin yun. Kasi hindi mo na siya matutuno. At masakit na yun sa kamay. So, paano gagawin mo? Sisilipin mo dito kung diretso yan. Pagka duling ka, hindi mo makikita kung diretso yan. Tingnan mo na lang kung nakaangat. Kailangan hindi siya angat dito. Ha? Kaya hindi siya angat. Ano siya? Galing ka ba? Okay, gano'n ang pagbili. The action. Yun yung pinatawag na action. Kaya pag narinig niyo yung action, kailangan hindi siya angat. The frets. Ito yung mga frets. Okay, kailangan, pag ginanong mo yan, buo ang tunog niyan. Yan. Pag ang tunog niyan, ganito, sabihin lumog yung presyo. Ha? Tapos, tingnan mo rito kung makapal pa. Kailangan hindi manipis. Kasi pag lumipis yan at nakanto yan, basag yan. At ang gitara hindi pwedeng may basag. Ha? May bukas dito. Hindi mo na pwede lagyan ng band-aid yan. Kasi basag na talaga tulog yan. Paano mo malalaman ba may basag na? Pag pinalabit mong gano'n, pag nawala agad yung tunog, sabihin, may bukas na yan, may lumulusok na tunog yan. Ha? Kaya, iingatan nyo rin na bumabaksak yan gitara. Ha? Iingatan nyo. Tsaka ang tunog na parang nangungo, iba ng tunog, hindi ng buo. Okay, punta tayo dito sa how to clean your guitar. Okay, meron tayong tinatawag dito na panlinis. Eto, alam niyo ba ito? Itong WD-40. Di ba pag maingay bunganga ng amo, ito Yung pintuan. Okay, so once a year, bibisikan mo itong machine head mo. Ito. Once a year. Tapos punasan mo, tapos galaw-galawin mo para hindi mag-stack yung kalawang. Okay? Ngayon, wala pang 1 year, naramdaman mo, pinipilit mo matigas, bisikan ulit. Kasi ibig sabihin, may nag-stack na kalawang yan. Kasi tatandaan nyo na unang-una yung gagawin ay magtutulong kayo. Tama rin kayo magtulong pagka mahirap yan, itigit. Ha? So, pinagagawin natin. Ngayon, may nabibili sa Tonlin Music Store na kung tawagin ay alternate lemon oil. Kasi sa amin noon sa Pilipinas, dahil mahihirap kami, cooking oil ang ilalagay ng bahay. Pag medyo may pera ka, baby oil. Pero mas